Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihim ng dalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang Verbo ay nagkatawang tao. At nakipamayan sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng Anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristo ang anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, pakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, sa pamamagitan ng Jesucristo ang Panginoon namin. Shalom. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang gabi sa inyong lahat. Mga tagubilin sa pakikiisa sa mga banal na misa, sa live streaming, sa Facebook at YouTube. Alisin ang lahat ng maaaring makasagabal sa taimtim at makahulugang pakikiisa, gaya na iba pang bukas na TV, computer at radyo na iba naman ang pinapanood o pinapakinggan. Magbihis po tayo ng maayos, tanda ng ating pagpapahalaga sa banal na misa. Ipagpaliban ng iba pang magawain gaya ng pagkain, pag-inom o pagbabasa ng ibang mga babasahin. Magsama-sama ang buong pamilya at taimtim na makinig at makiisa sa daloy ng misa. Dasalin ang act of spiritual communion at isama sa panalangin ng kaligtasan ng ating bansa sa COVID-19, lalo na ang mga doktor at nurses. Ngayon po tayo ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin sa misa ngayong gabi, misa ng pasasalamat alay ng mga pamilya, Conrado Suelio, Nila Carion, Michael Carion, Rodney and Michelle Ortiz, Adele and Ayen Clemente, Tess Ramilo, Diane de la Cruz, Joel de la Cruz, Alex de la Cruz, Juanito Ardiente, Victoria Tio, and Sherry B. Trinidad, Saniel Ashley Tio, Marie Yu, Francis Ann Calakal, Marisa de la Rosa, Carmelita Eugenio, Nestor Alice Ojin at Leslie De Vega, Gamuyod, Camarillo, Mark Anthony and Marlene Yu, Ledesma, Mary Rose Concepcion, Murillo, Sheila Olay, and Concepcion family. Para sa special intention ng mga sumusunod, Lorenzo Ortiz, Paulo Dayan Fernando,
Laven Karen Lumibaw, Marie Yu, Josephine Gamuyon, Sheila Gamuyon, Neil Patrick de Lima, at para sa kaarawan ni na Carmelita Eugenio, Adelaida Manatad, and Andrel. For the fast recovery ng mga sumusunod, Jovencia Lopez, Lucia Carolino, Alicia De Vega, Conchita Morelos Yabut, Alberto Tyson, Luz Reyes, Vermin Rivera, Simeon Lazaro, Paula Ferrer, Francis Suasito Jr., Nancy Suasito, Violi Desidatoria, Lorna Velasco, at Celi Liwanag. Atin na pong simulan ng banal na misa, magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayong kapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo Kristo, kaawaan mo kami. kami. Kristo, kaawaan mo Panginoon, kaawaan mo kami. kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ipinagkatiwala niya sa akin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Ipinahayag sa akin ng Diyos ang kanyang lihim na panukala, tulad ng nabanggit ko sa dakong una. At habang binabasa ninyo ito, malalaman ninyong naunawaan ko ang hiwaga tungkol kay Kristo. Ang hiwagang ito ay hindi pinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kanyang mga banal na apostol at mga propeta. At ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hintil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa mga pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng isang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Sa kagandahang loob ng Diyos, ako'y ginawa niyang lingkod para sa mabuting balita sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay, minarapat niyang ipagkaloob sa aking mga gawaing ito.
Ipahayag sa mga hintil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo. At ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito ay matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng simbahan, may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang katarungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na sinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala muntimang pangamba. Sapagkat ang poon ng lahat sa akin, siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa poon, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak ng Sion, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila at ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Bilang pagbigay galang sa Ebanghelyo, magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung ano oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang aliping iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon, at simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae at kumain, uminom at maglasing. Darating ang panahon ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat.
at ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng mabigat na parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumagawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. Ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Mahalagang tungkulin ang pagiging katiwala. At ito ay isa sa tema na ating matunghayan sa ating mga pagbasa, lalong-lalo na sa Ebanghelyo. Ang mahalagang tungkulin ng pagiging katiwala ay katulad sa Ebanghelyo, ating matunghayan na ang tungkulin ng katiwala ay inihabilin sa Kanya ang kapakanan ng mga alipin, tiyakin na ang trabahong dapat gawin sa tahanan ay matatapos, tugunan ang pangangailangan ng kanyang kapwa alipin, hindi dapat lustayin ang oras sa katamaran, pagmamalabis, katakawan at paglalasing. Dito, itinuturo sa atin na tayong lahat ay itinuturing ng Panginoon bilang kanyang mga katiwala. Paano tayo nagiging katiwala ng Panginoon? Bilang mga katiwala, tayo po ay mayroong inaatang na tungkulin sa ating mga balikat. Ang mga ito ay pananagutan natin para sa pamilya, sa trabaho at sa pamayanan. Ang tungkuling ito ay ang pagpalaganap ng pananampalataya. Ang tungkuling ito ay ang pagbubuo ng sambayanan ng Diyos, pag-alaga ng kalikasan, at pagkaroon ng magbuting pakikitungo at pagtanggap at paggalang sa iba't ibang uri ng tao. Kaya dito sa Ebanghelyo na ating napakinggan, itinuturo sa atin ng talinhaga na dapat natin tuparin ang mga tungkulin na inatang sa atin na may pag-ibig, kababaang loob at pagtalaga sa sarili. Ibig sabihin, ang pagganap ng tungkulin, ito ay bukal sa loob. Ito ay may pagmamahal at pagtalaga sa sarili. Kaya nga, sinasabi sa atin na lagi nating pahalagahan ang tiwala na ibinigay sa atin at sikapin nating parangalan ang Panginoon. Paano? Maparangalan natin ang Panginoon sa pamagitan ng mahusay na trabaho, maayos na pagsasamahan sa ating kapwa, at lalong higit sa lahat, ang kabanalan sa buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Manalig tayo sa Diyos Ama habang inilalahad natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan at mga pagkabalisa sa buhay. Ati pong itugon, bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang simbahan, naway magpakita ng malalim na pananampalataya sa Diyos na napapatnubay sa pandaigdigang kaganapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga pinuno at manggagawa ng gobyerno, naway maging tapat sa kanilang tungkulin, maging laging handang magbigay sulit ng kanilang gawain, hindi lamang sa tao, kundi lalo na sa Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyang lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga kabataan, naway maging matyaga sa gawain at pag-aaral, at manatiling umaasa sa isang magandang kinabukasan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga naghihingalo, naway tumingin kay Kristo ng may pag-asa at nagbabalik loob na pananalig. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang mga tapat na yumao, naway magdiwang magpakailanman sa kaganapan ng papagligtas na kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Bigyan lakas mo kami sa aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa iyong karunungan nalalaman mo ang oras at ang araw. Huwag mo nawang hayaang maging sarado ang aming mga puso sa iyong pagdating, sanhi ng aming pinagkakaabalahan. Hinihiling namin ito sa magitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alay namin sana'y kalugano, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yan itong tinapay na nagdudulot ng buhay at alala sa gisag na bigay mong kalikasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulog ang sarili namin, laging naihandog sa banal mong kapanganahan. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikay, pagkalumong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming mahayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaan sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang at kami rin yung pinakikiharapan sa pamagitan ng iyong anak na minamahal. Kay kaisan ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaysa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagindapating aming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostola at ng lahat ng mga banal, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Niño Jesus, Santa Teresa de Avila, San Antonio Padre, Saint Padre Vicente de Acri, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, awitin po natin ng lakas loob. Sambahin ang ngalan mo, mapasok
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilis sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyong, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo. Magbigay po tayong kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Magsiluhod ang lahat. Mga kapatid, ang Panginoong Hesu Kristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad tayong lahat na anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu ng aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Sino man
Magsiluhod ang lahat. Orasyon Perata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasulukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusupo ang paglaganap na sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina nang mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman. At sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Isinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa kabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Monte Carmelo, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Juan de la Cruz. Panalangin mo kami. Panalangin para sa mga manggagawa sa kalusugan at mga pagamutan. Panginoong Hesukristo, aming dakilang manggagamot, kami po ay lumalapit sa inyo ngayon para sa aming mga health workers. Bigyan mo po sila ng proteksyon at sapat na kalakasan sa pagharap nila sa pandemyang dinaranas namin ngayon. Hindi nawa mawagli sa kanila ang kahangahangang bukasyon na magtutuktong ng buhay. Ikaw po, Panginoon, na umalalay sa kanila sa mga pagkakataong nais na nilang sumuko sa kanilang propesyon. Ikaw po, Panginoon, ang gumabay sa kanila sa mga pagkakataong sinusubok ang kanilang katatagan. Buong puso kaming nakikiusap sa iyo, O Panginoon, na masklian mo ng iyong mabuting kalooban ang mga sakripisyo ng aming mga frontline health workers. Bigyan mo po sila ng masaya, mahaba at mabiyayang buhay dito sa mundong ibabaw. Amen. Mahal na Birheng Maria, kalusugan ng mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Juan de Dios at San Camilo de Lelis, mga patron na mga manggagawa sa kalusugan at pagamutan. Ipanalangin mo kami. Magsiupo mo ng lahat para sa ilang paalala. Pinalawak na mula sa edad 15 hanggang 65 taon ang pinapayagang makadalo ng mga misa. Subalit ang maedad na 18 hanggang 59 muna ang papayagang makapag-serve sa kanilang mga ministries. Para na din ito sa pag-iingat ng kaligtasan ng bawat isa. Bilang paghahanda sa pagdiriwang ng Araw ng mga Santo sa ika-1 ng Nobyembre, magkakaroon ng nobinaryo simula sa Biyernes ka-23 hanggang ika-31 na Oktubre. Ang rosaryo ay magsisimula sa 5 ng hapon, susundan ng novena prayers, orasyon at banal na misa sa ganap na ika-6 ng gabi. Sa ika-2 ng Nobyembre ay pagdiriwang naman ang Araw ng mga Kaluluwa. May mga sobre po kung saan maaari ninyong isulat ang pangalan ng mga yumao na nais ninyong ipanalangin. Pagpasok pa lamang ng simbahan ay maaari na ninyong ihulog sa lalagyan sa ating side altar. Ito po ay bebendisyonan at iinsensuhan ng pari bago matapos ang banal na misa. Ang ating kolumbaryo ay mananatiling bukas para sa mga nais dumalaw hanggang ika-28 na Oktubre, simula Oktubre 29 hanggang ika-4 ng Nobyembre. Ito po ay pansamantalang isasara. Sa entrance ng kolumbaryo ay may tulisan ng kandila kung saan pwede niyong sindihan ang inyong mga dalang kandila. Maraming salamat po. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ang Espiritu Santo.
Amen. Humayo sa kapayapaan upang ang Panginoon mahalin at ang kapwa ay paglingkuran. Salamat sa Diyos.